Bagong lahat, luma muna. So prior sa birthday mismo ni Luka, may regalo si Max Strus, isang buzzer beater mula sa may half court. Sa edad na 25 years old, si Luka ay naging 4-time All-NBA First Team. May total na contract earning si Luka na $109 million na ibig sabihin nun, ito pa lang yung nagtitake effect na kontrata. May nakaabang pang mahigit $137 million sa susunod na 3 taon. So ito naman yung mga expensive item or mga bagay na pagmamayari ni Luka. Pero yung huli, hindi ko alam kung bagay ba yon. Unahin natin yung bahay ni Luka. Sa mga article kasi at lalo na sa status ni Luka, yung mansion niya sa Dallas maikukonsider kasi na mababa kumpara sa ibang star player na katulad niya yung kontrata. Nasa 6% ng total na kontrata ni Luka yung presyo ng bahay niya, nasa $2.7 million. Pero malaki pa rin yun eh. Meron siyang 4 bedrooms at 5 bathrooms na meron ding garage na kasya yung 4 na sasakyan. May swimming pool at pavilion. At yung bahay ni Luka 5 minutes away lang sa mansyon ni Mark Cuban. Ito yung mga common na collection naman para sa mga players. Yung relo. Ang unang relo nito si Luka, Rolex Submariner na may price range na $6,000 hanggang $17,000. Ang Rolex Daytona naman mahigit $43,000 ang presyo na ito di umano ang paboritong isuot ni Luka. Sa presyo nun na mahigit $2 million, parehas lang din naman ang oras nun sa G-Shock. Wala din namang extra time. Yung isa pang mas mahal na koleksyon nitong si Luka ay ang Audemars Piguet Oak na may price tag na $73,000. So hindi ko na kinonvert sa peso kasi dadami ang zero. Sa mga NBA players, common din yung sasakyan. Paramihan, pamahalan pa, pa-customizan pa din. Si Luka mayroong customized na 2022 Euros na may presyo na $200,000. Yung pag-customize nun, hindi na binanggit kung magkano. Meron din siyang Porsche 911 or kaya Porsche 911 Turbo S. Customized din yon na ang price tag $216,000. So nasa 10 million hanggang 12 million pesos ang presyo nun kung dito. Nahihilig din si Luka sa vintage car. Yung isa dito 1967 Ford Bronco. Ang estimated value nun $67,000. Ang 2023 model kasi ng Ford Bronco, ang starting price nun $32,000. Ang sa Stava 750 naman, ito yung isa sa pinakaunang sasakyan ni Luka na lagi niyang pinopost dati. Regalo kasi to ng parents niya nung 18th birthday ni Luka. May price tag yun na $11,000. So sa height ni Luka na 6'7 or 6'8, paano kaya siya nagkasya dun? Yung pinaka-exotic na sasakyan ni Luka, Apocalypse Proof Hellfire Jeep. Ito yung nakita last season na ginamit niya nung bago siya pumasok ng arena. May price tag yun na estimated $250,000 kasi customized din yun. 750 horsepower na merong V8 engine, 8-speed automatic transmission, top speed na 110 miles per hour at hindi ito yung pinakamabilis na sasakyan ni Luka pero pinaka-unique kasi nga customized na 6x6 truck or jeep. Ito naman siguro yung pinakamahal na pagmamay-ari ni Luka dahil mostly ng revenue niya dito nang gagaling, yung pangalang Luka Doncic. So para kasi mauubusan ng jersey number si Luka dahil nga number 77. Gusto niya kasing gamitin talaga number 7 kaso ginagamit niya yun ni Dwight Powell. So ano kinalaman nun? Ang nanay kasi ni Luka nag-file ng trademark dati, Luka Doncic 7. Ito yung rookie season niya. So pinayagan ni Luka na gamitin ng nanay niya yung pangalan niya na yung nanay din naman niya ang nagbigay ng pangalan niya sa kanya. So parang ang gulo. So ganun kagulo yung nangyari kay Luka dahil nga magkokos yun ng maraming pera dahil nga sa revenue. Pero paikling ko na lang, nung pumirma kasi si Luka ng mga endorsement lalo na din sa Dallas, hindi niya pwede kasing gamitin yung name, images at likeliness ng Luka Doncic 7. Meron kasi siyang naunang logo, kaya nagpalit siya ng logo na parang S na 77, ang ibig sabihin ng S, Slovenia. Kailangan kasing ihiwalay niya yung pangalan niya sa trademark na ginawa ng nanay niya na LD7. Ang pinaka-point kasi doon, bago magamit ni Luka yung Luka 7, kailangan muna kasi yun ng approval ng nanay niya. Kaya ang ginawa din ni Luka, gumawa siya ng sarili niyang trademark. So ibig sabihin, isang Luka, dalawang trademark kaya hati yung revenue. Hindi niya magagamit yung trademark na Luka na gamit ng nanay niya kasi yun ang pinaka-trademark nun. So mawawalan si Luka na mahigit $100 million sa kanyang buong karir kung hindi niya makukuha ang rights sa pangalan niya.
Hawak ng nanay ni Luka yung pinaka-trademark nun at si Luka may sarili din, so hindi kasi pwede yung dual trademark. Yung mga business transaction ng nanay niya ginagamit yung unang logong ginamit niya dati, so revenue outside Luka yun. Pero hindi nagtagal, yung petition ni Luka na i-cancel yung trademark na hawak ng nanay niya, kinancel din naman niya yun dati. Dahil nga hindi rin magandang tingnan na nakikipag-agawan siya sa pangalan sa mismong parents niya. Yung pinaka-trademark ginagamit pa rin ng nanay niya. Yung sa kanya naman, letter S na 77 na hindi makakapagpalit ng jersey number si Luka basta-basta dahil sa likeliness na magkakaroon ng dispute kapag ibinalik niya yung number 7 jersey. Kaya binanggit ko yung kanina.